Amen. So, sino po dito ang handa na makinig ng salita ng Diyos? Amen. Pwede ba nating palakpakan si Lord? Hindi yung palakpak sa artista, yung palakpak sa Panginoon. Amen. Hallelujah. We praise you, Lord Jesus. Hallelujah. And today, alam niyo po mga kapatid, sa Pilipinas, yung mga kamag-anak niyo, baka tapos na sa Sabado de Gloria, baka mga nasa beach. Tama? Kasi para sa kanila, para sa atin, nung nandun tayo, di ba? Pag Biyernes Santo, nagbibisita iglesia yung iba. Pero pagdating ng Saturday, nung kabataan, yun yung iniintay mo. Dahil alam mo, napupunta ka sa ilog, sa ilalim ng tulay, pupunta ka sa beach. Tama ba? Busy na kayo? Yung mga nanay, tatay, busy na magluto. Yung mga bata, handa na para ipakita yung mga beach body. Mabuti na lang sa Canada, malamig. Nandito tayo sa church. Ganun ba? Amen. Hindi ganun, ano? So as we celebrate yung Resurrection Sunday, normally we do our service on Sunday, but now advanced tayo. We're gonna celebrate the Resurrection Sunday. Handa ba kayo sa Tagalog? Ano tawag din sa Tagalog? Pasko daw ng pagkabuhay. Amen. So I hope yung mga kamag-anak nyo hindi nagpinitensya. Napanood nyo ba yung mga reels sa Facebook? Di ba yung mga kabataan, pala, yung si Kristo pinagtatadadyakan. At kaninang umaga, I opened my Facebook. Kakaiba, ibang level. Kasi habang may bumubuhat ng krus, may nakasampa na sa krus. May mga bata na nakasampa sa krus, nilalatigo, pinapatay yung, halos patay na, parang sa fraternity, parang initiation na yung nangyayari, tama ba? Nakita nyo ba yun? And sabi ko, Lord, ganito ba talaga yung generation natin ngayon? And I know, and I do believe, narito tayo para makinig ng salita ng Diyos. Amen ba? Handa ba kayo? Because I am well ready to preach the Word of God. I am so ready to preach the Word of God, and God used me to be a channel of His blessing through the Word of God. And kanina habang kumakanta tayo, sabi ko nga, Lord, paano ba talaga mag-flow? Paano ba talaga ma-attract yung presensya mo? Natanong niyo po ba yan, mga kapatid? Paano nga ba? Kasi gusto natin pag nag-worship tayo, ayaw lang natin sa bibig. Mas lalakasan ko ba, Lord, yung boses ko para lalo maipakita na mahal kita? Sasayaw ba ako, Lord, para lalong maipakita kita? Lord, paano nga ba yung tunay na Kristiyano? Paano ko nga ba mapakita sa iyo, Panginoon, kung gaano kita kamahal? Naitanong niyo na po ba yun, mga kapatid? Kasi gusto mo pag nagmahal ka, ramdam ng minamahal mo. Wala nag-amen. Salamat sa tatlong nag-amen. Mahal na mahal kayo ng Panginoon. I so love you, mga kapatid. Ano? Super mahal ko po kayo. And tunay nga po na my prayer is not my voice be heard. No? Kasi kung nandito tayo, kung wala naman tayong buhay, it's nothing. Kaya sabi ko, Lord, paano ko maipapakita kung gaano kita kamahal? Kakanta ba ako kahit sintunado ko? Mas ilalakas ko ba? Mas lalakasan ko kaysa dito sa worship leader? Magbabasa ba ako, Lord, ng maraming chapter para maipakita ko, mahal na mahal kita? But you know, the Lord impressed in my heart, it's always through humility that we will attract the presence of God. Sabihin mo nga sa limang katabi mo, humility. Hindi humidity, mainit yun. Humility, humble yourselves before God. Amen. The Lord attracted in our hearts, pag tayo piniplace natin yung sarili natin, na kung saan handa tayong magpabago sa Panginoon. And narito tayo dahil babaguhin ka ng Panginoon sa araw na to. Salamat sa isang nag-amen. Narito ka sa oras na to kasi babaguhin ka ng Panginoon. Amen ba? And you are a change maker in your company, in your family. Ano man yung grupo na sinasamahan mo, kapatid, you are a blessing because you are a chosen, you are anointed by God. Amen? Marami na nag-amen. Palakpakan niya natin sa Lord. Hallelujah. As we celebrate yung Pasko ng pagkabuhay, this is the Passion Week na tinatawag. This is the Passion Week. So, pwede ba tayo ulit ngayon? Bilang paggalang sa salita ng Diyos. So, sabay-sabay po nating basahin. In Luke chapter 24, beginning verse 1 to 2. So, pwede ba nating i-flash dito? Ayan. So, sabay-sabay tayo magbasaya. In 3, 2, 1, read. On the first day of the week, they came to the tomb. But when they entered, the tomb,
Amen. Heavenly Father, right now, O Lord, tunay nga po na baguhin mo, Panginoon, ang puso at isipan ng bawat isang narito. Lord, open our hearts. Yung voice mo, Panginoon, nung marinig namin. Lord, we are here because of your presence. We are here, O Lord, because we are your children. Lord, right now, maraming salamat, Panginoon. Holy Spirit, flow upon us in the name of Jesus. Lord, let your love be felt on this congregation in the name of Jesus. Holy Spirit, move your anointing, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen and amen. Upo po tayo. Amen. Palakpakan natin si Lord. Hallelujah. Alam niyo po, nag-usap yung isang prominent philosopher tsaka yung isang atheist. Hindi yung atheist na paborito mo. Ibig sabihin ng atheist, yung hindi naniniwala sa Panginoon. And this prominent philosopher, tingin po kayo lahat dito, tatawagin ko kayo pag di kayo nakinig. Yung isang prominent philosopher, he is a believer. Sabi ng isang atheist, alam mo, kaya ko din naman yung magtayo ng isang religion. Napupunta yung maraming tao. Sabi ng philosopher na Christian, pwede mong gawin yan, pero dapat ganito ang gagawin mo. Mamatay ka muna. Tsaka after 3 days, you rose again. Yun pare, sigurado, pupunta yung mga tao kasi ganun yung ginawa ng Panginoong Jesus. At kaya may Christian, it's because namatay ang Panginoong Jesus and after 3 days, He rose again. And it is the main reason that there's Christianity. And that is the affirmation na sobrang mahal ng Ama ang anak dahil binuhay niyang muli. Tama ba yun? Parang ayaw nyo Parang ayaw nyo mabuhay si Kristo Si Kristo namatay hindi dahil mahina siya. Hindi dahil weak siya. Kung titignan nyo yung cross, namatay si Kristo, alam nyo ang pwede niyang gawin? Pwede niyang isugo lahat ng anghel sa kalangitan. Para yung Roman Empire bumagsak, mag-collapse. Pero hindi ginawa ng Panginoon Jesus. It doesn't mean na weak siya. It doesn't mean na hindi niya kaya. But because He needs to die for you and me. He needs to die. He needs to pay for our sins. Amen ba? Sabi mo nga sa tabi mo, redemption. Kapatid, redemption ang sa Tagalog nun, pagtubos. Tinubos tayo. Si Kristo hindi mahina. He is all-powerful. Amen ba doon? Yung Diyos na pinaglilingkuran natin, yung Diyos na sinasamba natin, He rose after 3 days. He died and rose again. Meron na bang leader na namatay? Meron na ba kayong kilala na religion na namatay yung leader after 3 days na buhay mang muli? It's only Christianity. And that is the affirmation that Jesus, that He is the one that He claims to be, that He is the Messiah, and that He is the King of Kings and Lord of Lords. Grabe yung ginawa ni Lord, ano? Namatay para sa atin, namatay para bayaran ng ating kasalanan. And crucifixion is the centrality of our religion. Kasi kung hindi nabuhay ang Panginoong Jesus, walang Christianity. Lahat ng claim ng Panginoong Jesus, nothing. Diba sabi niya, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Lahat ng sinabi niya, void. Lahat ng sinabi niya, meaningless. Lulugo-lugo tayo. Diba yung road to Emmaus, may 2 disciple. Nung nalaman na namatay na ang Panginoong Kristo, diba? Lalakad-lakad na lang sila, lulugo-lugo, pati yung mga disciples na wala. Pero hindi nabuhay ang Panginoong Jesus. At eto yun yung binasa natin kanina sa Luke, na bumalik yung mga babae, sila Mary Magdalene, sila Mary, nagsibalikan sila, pero the tomb is open. Sabi mga tomb is open. The tomb is open. Maaaring pag tomb is open, matatakot ka. Pag dinalaw mo yung mahal mo sa buhay, nagpunta ka sa nicho, di ba, araw ng patay, tapos nakita mo bukas yan, anong gagawin mo? Oh boy, matatakot ka. At same thing na nangyari kila Mary. Di ba? Kila Mary Magdalene. Same thing. Nung nakita nila tomb is open, grabe, natakot sila. Alam mo yun yung sinasabi ng Panginoong Kristo na mamamatay ako pero mabubuhay na muli. Biglang nawala. Hindi nila ina-expect na mabubuhay muli ang Panginoong Kristo. At besides, pag binuasa mo yung Bible na yan, pag binasa mo yung sa 4 Gospels, di ba? Meron doon, nandun yung angel. Sabi doon, sino yung hinahanap nyo? Tapos nandun din si Jesus, napagkamala na gardener. Napagkamala ng mga babae na to, nag-gardener si Jesus. Tapos nung tinawag sa Mary, oh Lord, Rabbi, Rabboni, teacher, ikaw pala yan. Grabe, they were so amazed. And nung dalawa na to, yung mga babae na to, diba, nakita nila angel, nakita nila si Jesus, takbo agad, pumunta doon sa mga disciples na nagtatago. Because that time, they were thinking, they were the one who gonna next na ipapako sa krus, katulad ng leader nila ng Panginoong Jesus. Pero hindi po ganun ang nangyari. Diba? Sinabi nila sa mga disciples, imagine, sinabi ng Panginoong Jesus, sinabi ng mga babae, buhay ang Panginoong Jesus. Yung iba hindi makapaniwala. Pero alam niyo, may mga disciples, ang ginawa, sila Peter,
tumakbo sila and pumunta doon sa tomb. Nakita nila, nandun naman yung mga binalot sa Panginoon Jesus, pero wala si Jesus. Kasi He is risen from the grave. Amen ba doon? Yung Diyos na pinaglilingkuran natin is buhay. Nag-resurrect siya. At nung nag-resurrect siya, tinubos niya po tayo. The greatest need of man is salvation. The greatest need of man is makarating tayo sa kalangitan. Nung dumating ang Panginoong Jesus, nung namatay ang Panginoong Jesus, di ba, sinend siya sa earth, dinala niya yung ugaling makalangit. At ang tawag doon, Christ-likeness. At yun yung tinuturo niya sa atin. Handa ba tayong matuto doon sa Christ-likeness na yan? When was the last time tinanong mo sa sarili mo, Lord, nagiging kamukha mo ba ako? Natanong niyo ba sa Panginoon yan? Lord, nagiging kamukha mo ba ako? So, from death to life. Alam niyo, yung Good Friday, di ba isipin niyo, bakit Good Friday? Ito yung namatay yung Panginoong Jesus. Naisip niyo na ba yan? This should be a Good Friday kasi namatay ang Panginoong Jesus. No? Kung tatanungin tayo, baka sabihin natin, this is a terrible Friday. Kasi namatay ang Panginoong Jesus. No? Ano ang good kung namatay ang Panginoong Jesus? Naisip niyo ba yun? Kasi alam niyo po sa buhay natin, meron din tayong grave. Ano? Alam niyo ba yun? Hindi tayo limited lang ang buhay natin. And one time of our life, lahat tayo babalik sa kalangitan. Kung tunay po tayong disciple ng Panginoon. Amen. Babalik tayo one day. May mauna, may mahuhuli. Malay nyo habang nagsiservice ngayon, dumating ang Panginoon. Wow! Praise God kasi inabutan tayo, nandun tayo sa simbahan. Nandun tayo, nakataas ang ating kamay. Paano kung dumating ang Panginoon Jesus kasalukuyang gumagawa ka ng kasalanan? Oh boy, anong gagawin natin? Salamat na lang, merong mga activities sa simbahan. Sana abutan tayo ng Panginoon Jesus na nag-worship tayo, na nagde-devotion tayo. Binayaran ng Panginoong Jesus. At meron tatlo na tinalo ang Panginoong Jesus sa buhay natin. Tandaan po natin to. Number 1, ang una niyang tinalo is si Satanas. Diba nung nag-prayer and fasting ang Panginoong Jesus, diba nandun tinalo niya ang diablo doon. At tinalo niya din yung sin. Kasi binayaran niya yung kasalanan natin. At huli yung kamatayan natin. And yung tatlo na yon, niligtas tayo ng Panginoon. And He is our Savior. He is our rescuer. And He will never change. Maaring tayo, magbabago tayo. Maaring tayo, may oras sa buhay po natin, tumatalikod tayo sa Panginoon. Isipin nyo nga, kailan kayo huling tumalikod sa Panginoon? Isipin nyo kung kailan kayo hindi naglingkod sa Panginoon. Isipin nyo kung kailan kayo na-distract ng mundo. Isipin nyo na kung kailan yung kasalanan nagiging libangan nyo na lang. Kasi ang kasalanan dapat pinapatayan, hindi yan libangan. Hindi yan habit. Kasi yung diablo, lagi niya tayong ini-inspire na gumawa tayo ng kasalanan eh. Diba nakikita natin? Kung ano yung laman ng isip natin, yun yung mapunta sa puso natin, yun yung gagawin natin. Kaya napakahalaga po na ang maaalala natin, kung nandoon yung battle, dapat ang maaalala natin yung Word of God. Kasi kung ano yung maaalala natin, yun yung gagawin natin. At kung ano yung gagawin natin, yun yung laman ng puso natin. At yung laman ng puso natin, dapat yun yung pananampalataya. Meron tayong faith. Meron ba tayong faith? Sabi mo nga sa tabi mo, faith. Ayan, tama, faith. May faith dito, di ba? Faith, tinatawag lahat si faith. Di ba lahat tayo dapat meron tayong faith. At yung faith na yon, dapat yun yung nagpapabago po sa atin. Okay? Ang Panginoong Jesus, nung pinako siya sa krus, meron siya sinabi. Anong sinabi niya? It is finished. Tapos na. It is done. Ang ibig sabihin nun, sa Greek, yung tetelestai, ang ibig sabihin nun, it is done. It is finished. Katulad ng pag nagpa-aral ka, diba? Pag nagpa-aral ka, ibig sabihin nun, nakagraduate na, it is finished. Pag may utang ka, nabayaran mo na. Ang sasabihin mo doon, it is finished. Pero may bago ulit no? Pag alam mo yon, it is finished. At yun ang sinabi ng Panginoon sa Kristo. It is finished. Ano? And crucifixion will always lead to resurrection. Kung walang crucifixion, walang resurrection. Kung walang namatay, walang mabubuhay. So it could be possible na yung crucifixion is a blessing for every one of us. Kasi sa buhay natin, meron tayong crucifixion. Meron tayong grave na pinagdadaanan.
Pinagdadaanan mo yung pakikisama mo sa asawa mo, sa boyfriend mo. Pastor, darating na si Lord. Single pa rin ako. Pastor, ang dami kong utang. Natabunan na ako. Ang prayer ko, Lord, debt-free life. Di ba? Lahat po tayo over your finances. Yung iba, court proceedings, Lord. Di ba? Marami tayong down moment. No? Maaaring mag-exam ka, pinagpe-pray mo na makapasa ka. All of us, meron tayong pinagdadaanan, meron tayong problema. Sino yung walang problema? Turuan mo naman kami kung wala kang problema. Paano ba magkaroon ng walang problema? Lahat po tayo may problema. Amen? Pero ang importante sa problema is dapat yun pagdadaanan natin. Dapat yun hindi natin tatambayan. Ang problema natin, dapat yun, siya yung magtutulak sa atin papalapit sa Panginoong Hesukristo. Hindi siya yung papalayo sa Panginoong Hesukristo. Amen ba doon? Sino dito yung gagalingan sa paghawak ng problema para hindi bumitaw sa Panginoong Hesus? Alam nyo, bilang Kristiyano, galingan natin sa paghawak ng problema. Kasi maraming mga Kristiyano hindi na nagpatuloy sa paglilingkod dahil bumitaw na sa problema. Dahil natangay na ng problema. At good thing, no, i-announce ko, hindi nawawala ang problema. Hindi mawawala ang problema. Kung hindi mawawala ang problema, babaguhin natin yung perspective natin sa problema. Kasi sabi ng Lord, it is finished. Come to me, all of you who are heavily laden, and I will give you rest. Bakit sinabi ng Panginoon yon? Kasi alam ng Panginoon, lahat tayo may problema. At Jesus is the answer of all our problem. Dapat kasama natin siya lagi, ang Panginoong Jesus. Paano kanya sasamahan? Okay lang yung binasted ka ng lalaki. Holy Spirit, ko-comfort ka naman niya. Okay lang yung bumagsak ka, ko-comfort ka naman niya. Amen ba doon? Kaya pag nagbumagsak tayo, ano man yung mangyayari sa atin, tandaan natin na si Lord is nandyan. At yung Holy Spirit, sasamahan niya tayong muli. At this time, hindi niya tayo pababayaan. Gusto niyo ba yun? Hindi tayo pababayaan ng Panginoon. So the resurrection, katulad nga po ng sinabi ko, kung merong grave, kung merong death, merong life. Amen ba doon? Kung merong lack, merong abundance. Kung merong sickness, merong healing. Wow. Diba? Kung bumagsak ka sa exam, papasa ka din. Amen. Kasi yun yung meant to be na mangyari dapat. Kung ang Panginoong Jesus namatay, hindi na nabuhay, lahat ng sinabi niya, lahat ng prophecy is mawawalan ng bisa. Pero ang Panginoong Jesus, nakita niyo, binuhay siya muli ng Ama. Kasi that is the affirmation that this is my beloved Son, whom I am well pleased. Binuhay siya ng Diyos Ama para ipakita na siya talaga ang Son of God. The resurrection, pag dumadaan po tayo sa Passion Week, yung Holy Week natin na tinatawag, gusto ko po, meron po akong gustong matandaan natin. Hindi lang yung pagpapinitensya, hindi lang yung pagpapako sa cruise, hindi lang yung mga pagbabakasyon natin. Pero meron po akong 3 points dito na I want to impart in our life. Na pag nakikita natin, dumadaan yung resurrection, ay yung Resurrection Sunday, maaalala natin siya. So yung number 1 po, every adversity will end. Lahat ng paghihirap is may katapusan. Every suffering, all problems will lead to blessing. All defeat will lead to victory. All trials will lead to triumph. Ano man yung death, sigurado yun merong victory. No? Lahat ng pinagdadaanan natin, nangyari na ba na yung problema, 1 taon na yung pa rin ang problema mo? Grabe naman yun, di ba? Ang tagal nun. Di ba ang problema laging, pag may problema, masosolve, pero magkakaroon ulit ng problema. Tapos masosolve ulit. Meron ulit na problema. It is a continuous cycle. Ano? Pero alam niyo po ba na maraming Kristiyano magaling humawak ng problema? At pag magaling ka humawak ng problema, sigurado hindi ka bibitaw sa Lord. Kasi it is very true, mga kapatid, na maraming Kristiyano hindi na nagpatuloy dahil sa dami ng problema sa buhay. Hinila na ng problema sa buhay. Ngayon, yung katabi mo, alam mo yung problema niyan? Alam mo yung problema niyan? Pastor, pera. Umi-echo no? Pera. Alam nyo, sa Bible, may mga Kristiyano bumagsak sa paglilingkod. Si Ananias at si Sapphira na bumagsak dahil sa pera.
Wala sabi natin yun. Di ba? Si Sapira kasi, di ba? Binigay niyo ba lahat? Oo, binigay ko. Oh, sige, nandun nga yung asawa mo eh. Hinihila na palabas. Ikaw din, susunod ka na. Hilahin na rin yung paa mo. Nandun yung libingan mo, inihukay. Dahil bumagsak siya dahil sa... natandaan nyo na ngayon yung pastor, may natandaan na ako. Si Sapira bumagsak dahil sa pira. Kaya tayo, hindi tayo dapat babagsak dahil sa pira. Okay? Dahil hindi Sapira pangalan mo. At unless Sapira nga talaga pangalan mo, huwag nyo gagamitin pangalan yan. Okay? O lahat ng paghihirap mo. Come to me all of you who are heavily laden, I will give you rest. Do not give up nakalimutan ko tuloy. Do not give up, for your work will be rewarded. Ngayon, yung work na sinasabi na yon, work yon ng serving. Sabi mo sa tabi mo, serving. Ano yung work mo sa Lord? Ngayon, anong serving yung ginagawa mo sa Lord? Diba? Lahat tayo, naglilingkod po tayo sa Panginoon. All of us, we have a servant heart. Okay, kaya, yung mga problema natin, that is our past. Tingnan niyo yung problema natin, nagiging past. Not unless yung problema mo nagiging future. Kakaiba yun. No? Dapat yung problema natin, yung lahat ng problema natin, alam nyo, kaya nandito tayo ngayon, dahil ang dami mo nang nasolve na problema. Ilang problema nang nasolve mo? Kahapon, hindi ka naligo. Ngayon, naligo ka. Solve na yung problema mo. Oo nga, pastor, no? Ilang linggo na ako hindi nagtutoothbrush eh. Pero kanina, sinulusyonan ko na, pastor, yung problema ko. Nagtoothbrush na ako talaga. Amen ba doon? Ang dami nating problema, mga kapatid. Pero it's good thing that yung Diyos na buhay, na yung Diyos na pinaglilingkuran natin, is handa tayong tulungan. Salamat sa isa nag-amen. Talaga ayaw nyo mag-amen eh. Talaga ayaw nyo mag-amen. May mga pinaghirapan po tayo sa Lord. May mga isinuko tayo sa Lord. Nung tumanggap tayo sa Panginoon, may isinuko ka sa Lord. Imposibleng wala. May ibinargain ka sa Lord. Posibleng wala. No? Ano yung mga isinurrender mo na sa Panginoon? Siyempre, susurrender mo sa Panginoon, kasalanan. Tama ba? Nung tinanggap mo ang Panginoon, nag-surrender ka ng kasalanan. And most of the Christian, they really love the Lord and the Savior. But primarily, ang kadamihan po ng mga Kristiyano, hindi tayo yon, hindi kayo yon, ang gusto lang is Savior. Lord, save me. Lord, may sakit ako, save me. Lord, darating ang bill ng apartment namin, save me. Lord, tuition fee, save me. Di ba? Lord, dating yung hulugan kong sasakyan, Lord, save me. Di ba? Lord, yung bully kong boss, Lord, ka-duty ko, save me. Di ba? May katrabaho ka na ayaw mo, Lord, save me. Gustong-gusto natin yon. Save me. How about the Lord over your finances? Lord, okay na? Savior na lang? Kasi pag sinabi natin, Lord, sa Kanya talaga lahat. At alam natin yon na ang Diyos ang may-ari ng lahat, ng everything ng nasa atin. Sino may-ari ng buhay natin? Ang cute si Lord. Sino may-ari ng buhay natin? Parang hindi kayo naniniwala. Sino may-ari ng buhay natin? Gagaling Sino may-ari ng pera natin? Naku, pumiyok Lord! Kung si Lord ang may-ari ng buhay natin, kung si Lord din ang may-ari ng everything, we are a steward. Sino may-ari ng anak natin? Sino may-ari ng asawa mo? Talaga papahinanay Parang konti na lang, wala nang magsisi Lord Pag sinabing, sino may-ari ng buhay mo? Lord. Sino may-ari ng finances mo? Lord. Gusto ko sumisigaw talaga kayo Alam mo, pasisigawin ko talaga kayo. Kasi gusto natin i-please ang Panginoon. We want more favor sa Lord. We want to please. At pag na-please natin si Lord ng obedience natin, sigurado lahat ng prayer request mo, kulang pa yan. Because He is the King of Kings and He is the Lord of Lords. At ang lahat ng prayer request nyo, gusto nyo ba yun? Prayer request mo ngayon, future bukas, answered. Tatayo ka dito, magte-testify ka. Pastor, di ba? Yung lahat ng bayarin ko, bayad na. Lord, yung nililigawan ko ng 30 years, sinagot na ako. Yung boss ko, na-promote na sa ibang kumpanya. Grabe, gustong-gusto natin yon. Pero alam nyo po mga kapatid, si Lord mabubuhay kahit
many times tinalikuran natin siya. At yung pagtalikod natin sa Kanya, anytime pwede nating gawin. Pero kung hindi mo kilala si Lord, no? Kung hindi mo kilala si Lord, I was reminded the story na merong isang miyembro na lumapit kay pastor. Sabi ng miyembro, Pastor, ayoko nang sumunod sa Lord. Ayoko nang sumunod kay Jesus. Bakit? Kasi, ang lupit ni Jesus. Diba? Pag nag-a-apply ako ng trabaho, hindi ako nakakapasa. Ang lupit ng Diyos na yan. Ganun ba? May pinag-pray ako na may sakit. Pinag-pray ko ngayon, bukas, namatay. Grabe, hindi siya healer. Ayoko nang maglingkod sa Diyos na yan. Pero alam niyo po, si Lord, lahat ng nangyayari sa buhay natin, meron siyang purpose. Sabihin mo nga sa katabi mo, purpose. Kaya ka narito, sa oras ngayon, may purpose si Lord. Kaya ngayon, narito ka, kasi may gagawin si Lord sa buhay mo. At simula ngayon, nagtataas ka pa lang ng kamay, yung pinagpe-pray mo na may sakit, gumagaling na. Yung pinagpe-pray mo na kamag-anak, na ayaw maniwala sa Lord, ngayon makaka-receive na. Amen ba? Alam ko yung mga prayer request natin, handang-handa si Lord na makinig. Handang-handa si Lord na gawin, na sumagot sa ating mga panalangin. Pero handa ba tayong mag-intay? May mga time, magaling tayong mag-intay. Pero may time na nauubusan tayo ng pasensya. No? Sa mga lalaki na nanligaw, di ba? Yung susunduin mo, di ba? Grabe Totoo ba yun? Pag mga babae sinundo mo daw, plus 2 hours. Kasi suot na yung damit, magpapalit pa, magbe-makeup pa, mali yung kulay ng damit niya. Di ba? Nauubusan ka ng pasensya. Pero alam niyo po sa buhay natin, pag pupunta tayo ng ospital, dito sa Canada, handa ba tayong mag-intay? Handa ba tayong mag-intay ng 5 oras? 6 na oras. Magaling ka na no? Kaya pag dito, simpleng sakit mo, wag ka na magpunta ng emergency. Kasi yung 6 na oras na yun, magaling ka na. Hindi mo, tapos ang sasabihin lang naman sa iyo ng doktor, paracetamol, Tylenol lang yan, Tylenol. Sasabihin lang sa titignan lang, BBPhin ka lang, okay na BP mo. Tatawagan na lang kita. Diba? We're so many times discouraged sa ganun, Pero alam nyo, sa Panginoon minsan ayaw nating maghintay. Diba? Nagbabasa tayo ng Bible. Nakaka 15 minutes na ako. Ano pa ba ang babasahin ko? Parang wala naman, parang hindi naman ako napupuspos. Alam niyo po, may time talaga na pag nagbabasa tayo, minsan we are not ready to receive the Word of God. It's more on responsibility. Kaya nga di ba ang Panginoong Jesus, ang dami niyang kinorek ng mga religious leader. Sa Day of Resurrection, di ba? Yung istorya ng Panginoong Jesus. Yung Passion Week, from Sunday to Sunday yon. No? Yung Sunday na yon, araw ng palaspas, para mas maintindihan natin yung sa luma nating pananampalataya, kung katulad ko po kayo. Kung sa luma nating pananampalataya, yung Sunday na first ng Sunday is palaspas yon. May dala tayong mga palaspas. Diba? At lumakad ang Panginoong Jesus. Diba? Welcoming the King. And when Jesus came here on earth, the mission is not political. The mission is not to overthrow the Roman Empire, the Pharisee, the Sadducee. Hindi para i-overthrow yung mga yon, kundi to fulfill kung ano yung nakasulat doon sa salita. It's not on political. And alam niyo po kung bakit ang Panginoong Jesus napunta siya sa trial at na-end siya doon sa cross ng Kalbaryo? It's because of the religious people. Sabi mo religious. Religious Lalo na sa ating mga Pilipino, di ba sa Pilipinas, may mga Kristiyano pa rin na hindi nakakawala, na hindi pa rin maiwasan na ang Panginoong Jesus is lagi na lang dinadala ng ilaw. Di ba? Dadala natin ng ilaw, dadala natin ng kandila. Bakit? Madilim ba doon? Hindi ba makakita si Jesus? Madilim? Di ba? Tayo yung madilim. Tayo yung hindi makakita kasi blinds open, di ba? Dadala natin ng pagkain. Bakit nagugutom ba yun? Tayo nga nagugutom. Nakikita niyo po ba yun? Tayo yung may kailangan sa Panginoong Jesus. Tayo yung kailangan ang Panginoon. Mas kailangan natin si Lord kaysa mas kailangan niya po tayo. Si Lord, kahit wala tayo, He is still God. Pero tayo, bilang tao, kailangan natin ng Diyos. And kaya po yung sa Day of Resurrection, that is a redemption time.
Yun yung araw ng pagtubos. Tinubos niya tayo, kailangan ng blood. At sa pagtubos na yon, nakita natin kung gaano tayo kamahal ng Panginoon. Yung point number 2 ko po, para maalala natin yung Resurrection Sunday, with God, everything is possible. Walang imposible sa Diyos. God reminds us nothing is impossible. He is not bound by time and matter. Besides, kahit mag-pray tayo, sabay-sabay tayo mag-pray, He can answer us. Hindi lang siya ngayong oras na to nakakonsentrate sa God is able kasi we're doing worship service. How about sa ibang lugar? Sa Israel, o kung saan mang may mga churches, ang daming churches. Pero He is an omnipotent, He is an omniscient God, He is ever-present. Kaya niya po tayong katagpuin. Sa panahon na po na nalilimit tayo, sa panahon na kaharap natin yung Jericho Wall, sa panahon kaharap natin si David, sa panahon kaharap natin ang Dead Sea, naroon pa rin po ang Diyos. Kaya niyang talunin. Alam niyo po ba, sa story ng David and Goliath, na paborito mo ng bata ka, kailangan niya pa ba si David para talunin si Goliath? Ano sa tingin niyo? Kailangan pa ba si David para talunin yung isang giant? Sa Jericho Wall, diba? Kailangan pa bang may mga umikot-ikot doon para bumagsak yung Jericho Wall? Sa tingin nyo? Sila Moses, kailangan pa ba si Moses para mahati talaga yung dagat? Kaya ni Lord gawin yon without those people. No? Without those people, kaya niyang talunin yung si Goliath. Kaya niyang pabagsakin yung Jericho Wall. Kaya niyang hatiin yung dagat. Kaya niyang lumakad sa ibabaw ng tubig. Pero bakit na kailangan gawin yun? Para turuan po tayo na magtiwala sa Kanya na walang imposible. And those people, those hero, diba sa Bible, yung Bible hero na yun, na sila King David, diba? He is the prototype. He is the prototype of a new Christian. Na ang sasabihin ni Lord kay King David, this is the man after God's own heart. Etong tao na to, wala tong ibang gagawin kundi sumunod sa akin at i-follow yung nasa heart ko. Ang sarap, pagmamalaki ka ng Lord. Si Owen, dahil natin si Owen, no? Sample na lang si Owen. Etong tao na to, wala tong ibang gagawin kundi sumunod sa Panginoong Jesus. Kayo po, nandito tayo dahil wala tayo ibang gagawin kundi sumunod sa Lord. Obedience. Because one time in our life, lahat po tayo, babalik po tayo sa kalangitan. Mauna ka lang. Sabi mo, mauna ka lang. Lahat tayo. And ang sarap i-realize, alam nyo, kung paano, many times, when I pray, my prayer is like this. Sabi ko, Lord, paano kaya kung ngayon yung huling araw ko, ano yung gagawin ko? Magagalit pa kaya ako kay boss? Alam mo, it will change your perspective. Kunyari, ngayong araw na to, kasi nanood kami ng Rewind yung mga nanood ng Rewind. Diba, last day, sino mga babad sa Netflix ba yun, nung pinanood namin? Sabi ko, ang ganda ng movie na to, Kasi si Ding Dong Dantes dun, talagang bumait, di ba? Kasi yun na yung huling, yun na yung huling oras ng buhay niya. Pero paano kaya tayo? Kung ngayon yung huling oras ng buhay mo, anong gagawin mo? Mga away ka pa ba? Magdadamot ka pa ba? Maninigaw ka pa ba? Grabe. Ano pa yung mga gusto mong gawin? Hindi ka pa ba magsisimba? Hindi ka pa rin ba magbabasa ng Bible kung this is your last day? Di ba hindi na magbabago ng perspective? Baka aakapin mo na. Lahat ng gusto mong makita, aakapin mo na. Kasi gusto mo na sa kanilang magpaalam. It will change your perspective. Kung ngayong oras po na darating ang Panginoon, di ba? Hindi ko po kayo tinatakot, Baka sabihin nyo, grabe, ayoko na sa sa simbahan na to. Takutan pala dito. Takutan. Hindi po ganun. Ang gusto ko lang po is ma-realize natin na mabalik tayo na kung saan gagawa tayo ng tama. Dahil ang Lord na pinaglilingkuran natin, siya po yung gumagawa siya ng tama, gumagawa siya ng magagandang bagay sa buhay ng bawat isa sa atin. At He wants to change you from glory to another glory. And when He change you, gusto niya yung mga nakapaligid sa iyo is makakilala din through you. And with God, everything is possible. Lahat ng prayer request natin, wala pong imposible. But may mga kalaban yung paglilingkod sa Panginoon. Meron pong mga distraction. Ang unang-una doon is yung worry. Pero alam mo, kaya kang i-level up ng Panginoon doon pag nagwo-worry ka. Pag nagwo-worry ka, wala ka nang
ginagawang matino eh. Di ba? Wala ka nang maisip na iba. Nagluluto ka ng sinigang, ang naluto mo, adobo. Di ba? Kasi layo ng iniisip mo eh. Di ba? Yung gusto mong kumaliwa habang nagdadrive ka, kakanan ka kasi doon yung daan ng papasok. Di ba? Yung maliligo ka sana pero nagwo-worry ka, malamig. Di na nga ako maliligo ngayon, baka masipon ako. Pag napuno tayo ng worry, anong mangyayari? Kukulubot yung noo mo. Wala ka nang magagawa, hindi ka na magiging productive. Pero alam mo, kaya kang i-level up ng Panginoon from worry to warrior. And that is who you are. You are a warrior. Amen? And I know, all of us, kung naisip natin na hindi kayang gawin ng Lord to, oh, this is impossible for God. No. Our mind have a limit. And our God is a limitless. Ano? Yung mga naiisip natin, hindi yun yung ginagawa minsan ng Panginoon. Diba sabi ng Panginoon, your ways are not my ways. Your thoughts is not my thoughts. Diba, pray ka ng pray, Lord, baguhin mo yung asawa ko in the name of Jesus. Sakarabababaw. Diba, pray mo ganun. Hindi pa rin nagbabago. Pero alam mo, ikaw ang binabago ng Panginoon. Hindi nga nagbago yung asawa mo, pero ngayon patient ka na. At naintindihan mo na hindi lang ring ang tinanggap mo, pati suffering. Hindi totoo yun, joke lang yun. Palakpak nga tayo sa Lord. Amen. Amen, di ba? All of us, ano? And remember na yung tinanggap mo is yung Diyos yun. Yung tinanggap mo, ang Panginoong Jesus, Lord of Lord. Madaming Lord. Pero si Lord, siya yung nasa tuktok na ng pyramid, Lord of Lords. Maraming hari, maraming naghahari-harian. Pero ang tunay na king, hindi si Justin Trudeau. Justin Trudeau. Kapag naglibot kami sa Ottawa, so tinignan namin yung bahay ni Justin Trudeau at kinabahan ako. Kasi nung pagpasok ko, pag turn right ko na ganon, no commercial vehicle, fine $60. Naku po, $60 pala pagpapasok ka dito sa ano na to, sa bahay. Grabe naman yun, papasok ka. Pag lumalapit kami sa bahay ni Justin Trudeau, papalaki yung fine. Praise God, walang mga pulis. Kundi, yung una $60, yung susunod $120, $180. Munti kami makapunta sa Malacanang ng Canada. Kaji GPS. Pero alam niyo, pag lumapit tayo sa King of Kings and Lord of Lords, libre. No? Wireless connection. Hindi mo kailangan ng USB cable para kumonek sa Lord. Ano? Hindi mo kailangan tumawag sa ibang mga tao. Hindi mo kailangan ng mediator. Only you and Jesus, wireless. At eto maganda sa Lord. Hindi lang wireless, unlimited. Unli ka ba pag tumawag sa Lord? Dapat di tayo mauubusan ng load. At yung load natin is yun yung Word of God. Punuin natin yung isip natin ng Word of God. Nandiyan pa ba kayo? Palakpakan niyo man natin ng Panginoon. Amen. Praise the Lord. Tatandaan po natin yon. Lahat ng problema natin seems impossible. Pero trust in the Lord with all your heart, with all your mind, with all your strength, and lean not on your own understanding. In all your ways, acknowledge Him. How many times na pinagtitiwala tayo sa Panginoon? How many times na pinapabalik tayo ng Panginoon? Ano? How many times that God invited us na lumapit sa Kanya? Parable of the banquet. Di ba? All of us, lagi tayong pinapalapit ng Panginoon. Kasi without Him, we are nothing. Apart from Him, we are nothing. Kaya sabi ng Lord, magtiwala ka, alam ko. Di ba? Alam ko na masisiro na yung bank account mo. Pero trust in me. Ano? Basahin mo, hanapin mo sa Lord, lahat. Kung paano magtiwala sa Panginoon. At yung pagtitiwala na may kasamang pananampalataya. Yung pagtitiwala na hindi ka masyashaken. Because the God that we are praising is the God of the impossible. Posible ba na lumakad sa tubig? Imposible yun. By science, imposible. Sino makakagawa na lalakad sa tubig? Kaya mo? Jesus walk on water. Imposible yun. Pero tandaan po natin na pag naglilingkod tayo sa Lord, meron tinatawag na miracle. At pag may sinabing miracle, ibig sabihin nun, it will surpass every explanation of the science. Kasi yung paglakad ni Jesus sa water, impossible yun. Kasi by gravity, dapat lulubog ka. Pero ginawa ng Panginoon yun. Nung sa Resurrection Sunday, di ba, anong pinako ang Panginoong Jesus, di ba? Nung bumalik ang Panginoong Jesus, pinako na matay na buhay after 3 days, di ba? Umakyat siya sa kalangitan. At
lumipad, umangat. Walang booster yun, walang jet, walang science doon. Pero that is called miracle. Yung mga may cancer na patuloy na pinapagaling ng Panginoon, by science, it is impossible na gumaling. Pero gumaling. That is called miracle. Na hindi ka naman talaga dapat matatanggap sa trabaho na yon. Namali yung mga employer na bumunot ng resume at ikaw ang napunta doon. Ang tawag doon, miracle. Diba? At nung nandun ka na, bakit iba yung nasa picture? Bakit ikaw nandito? Sasabihin mo sa employer mo, that is miracle, boss. Diba? Amen ba doon? Ilang miracle na ang nasubukan mo sa paglilingkod? I know the Lord for many years. For 20 years, I know the Lord. I'm following the Lord for the almost 20 years. I know Him and I can trust Him with all my heart, with all my soul, with all my mind. And kaya po napunta dito ang pastor nyo, kasusunod sa Panginoon. Pero I didn't regret it. And my heart is full because of the Lord. I am so full. Because nakikita ko po kayo na maglilingkod din kayo sa Panginoon. Tama ba, pastor? Sabi mo nga katabi mo, tawagin mo nga pastor. Pastor, pastora. Amen ba? At many times, tinatanong ko sa Panginoon, Lord, ano ang ibig sabihin ng worship? Because many times, when we raise our hands, kung gusto natin, di ba, kaya tayo kakanta, kaya tayo pupunta sa church. Sabihin niyong pupunta kayo dito sa church para makita lang yung mga nagagandahan at nagwagwapuhan ng mga Gen-An. Ganun ba? Kaya ka pumupunta dito? Kaya ka pumupunta dito dahil makita mo yung kagwapuhan ni Jeff tsaka yung kagandahan nila Franz. Sabi mo kung yun yung reason bakit pumupunta ka dito. O yung mapicturean ka ni Brother Eric, di ba? Subukan mo, dahil yung reason mo. Di ba? O kaya yung mga magagandahan ng mga volunteers natin. Sabihin nyo, yun yung reason nyo. Di ba? Tama lang na wala mag-amen kasi kung nandito kayo, lilipad yung sapatos ka. Di ba? We are here, it's because Jesus is alive and He is risen. The tomb is open. And then now, the Lord is telling you, come out. Di ba? Lazarus, come out. When He said to Lazarus, come out, ibig sabihin nun, nag-resurrect si Lazarus. Di ba? May mga nabuhay sa Bible. Sila Lazarus, nabuhay uli yan. Di ba? Si Jesus nabuhay yan. Pero si Jesus, pinakita niya na He is the God of the impossible. By science, hindi na mabubuhay ang namamatay. Pero katulad ng sinasabi ko, yung point number 2, with God, everything is possible. Pag nabuhay, nagre-resurrect. At tayo, meron po tayong pangalawang buhay. May tinatawag tayo na life eternal. Hindi po talaga tayo namamatay, mga kapatid. Nag-iiba lang tayo ng address. Ang nagiging address natin is address sa kalangitan. Hindi ka Canadian citizen, hindi ka Filipino citizen, you are the citizen of heaven. Parang hindi ka natuwa Pastor, yung applications ko sa Canada, hindi pa nga natatanggap Diba? Don't worry, 3 citizenship nating mga Pilipino. Filipino citizen, Canadian citizen, and citizen of heaven. Palakpakan natin si Lord. Praise God. Hallelujah. Hindi mo na kailangan mag-apply ng visa kasi by nature. Pero wag mo sasabihin sa immigration. Pag tinanong ka sa immigration, pag tinanong ka, anong citizen mo? Citizen of heaven. Ganon. Yung heaven, nandun, pasusundo kita sa 2 anghel na nakaitim, na may 2 barel. Doon ka sa citizen of heaven. Hindi ganon ang paggamit nun. Pero kay Satanas, sasabihin ni Satanas, di ba? You are going to hell? No, I am a citizen of heaven. How come that you are a citizen of heaven? I believe that Jesus is the way, the truth, and the life, that no one comes to the Father except through Him. And Jesus died for every one of us. John 3:16. For God so loved the world. And the Father God really loves Jesus because He resurrected Jesus. At ngayon, nagkaroon ng kabuluhan ng Christianity because of the resurrection. Without the resurrection, lulugo-lugo po tayo, mga kapatid. We are almost the same religion na katulad ng iba, na yung mga leader nila namatay. Pero yung Diyos na pinaglilingkuran mo ngayon, Diyos na nabuhay. He conquered death. He conquered grave. He conquered sin. He conquered the grave because of you and me. He is not weak at all. Never. But He died for you to live. Wow. Grabe. Someone died for you. At kung ganyan lang ang gagawin natin sa buhay, kung problema lang over finances, tuwan-tuwa si Satanas, tinatadyak-tadyakan lang tayo. Papadalan ko lang to ng bill, hindi na to magsisimba. Papadalan ko lang to ng sakit, hindi na to magsisimba. Ay, nako. Diba? Ang sarap sa Lord. Pag minahal natin si Lord, pwede mong masabi, hindi ito yung ex mo, na sinabi mo na nagmahal. Ano yun? Ano yung mga famous na mga reels? Yung mga nagmahal, nasaktan, nagmahal ulit, nasaktan ulit, iniwan. Pero si Lord, ang love story sa atin ng Panginoon, laging tayo yung nangiiwan.
Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong iwan si Lord, please. Hindi si Lord nang iiwan. Tayo yung nang iiwan. Kaya dapat babantayan natin yung puso natin. At diyan yung pinapabantayan po sa atin ng Bible. Above all else, guard your heart. Because sabi din ng Bible, yung heart can be deceived. At pag na-deceive yung heart natin, lalayo tayo sa Lord. Pag lumayo tayo sa Lord, sana si Lord sasabihin na gano'n, itong anak ko na to, nagmahal, iminahal ako, iniwan ako, sinaktan ako. Wala tayong karapatan na magtampo sa Lord. Amen ba doon? Hindi tayo dapat nagtatampo sa Lord pag hindi na-answered yung prayer mo. Hindi ka dapat magtampo sa Lord. Dapat ang nagtatampo sa Lord, dapat si Lord yung nagtatampo sa atin. Pero hindi matampuhin si Lord, buti na lang. Kasi kung matampuhin si Lord, ay nako, nabiyak na lupa, kinain na tayo parang si Achan. Baka yung Red Sea na, natabunan na tayo lahat. At lahat ng mga sakit at karamdaman, pinadating niya sa iyo. At marami tayong dapat ipagpasalamat sa Lord. Ngayong araw na to, wala kang sipon. Oy, walang umuubo ah. Ngayong araw na to, wala kang ubo. Ngayong araw na to, wala kang lagnat. Ngayong araw na to, may pambayad ka ng bills. Ngayong araw na to, gumagaling ka. Habang nagwo-worship ka sa Lord, habang pinapapasok mo yung Word of God sa puso mo, gumagaling ka, kapatid. Because now, you are a new creation. Amen? Kaya sabihin sa'yo ng Lord, come out. Come out from your financial problem. Come out from your sickness and diseases. Come out because I live within you right now. Christ live in me. Hindi ikaw yung nabubuhay. Sabi ni Apostle Paul, because now, Christ lives in me. Sabi mo, Christ lives in me. Kaya kung nabubuhay sa atin ang Panginoong Jesucristo, meron tayong bagong puso. Puso na handang sumunod sa Kanya. Hindi pusong bato na lagi mong kinakanta. Pusong bato. No? Everything is possible. Beyond your imagination, God will answer all your prayers. Pero huwag tayong bibitaw sa Kanya, huwag tayong magtatampo sa Kanya because we can fully trust Him. Ginawa niya, nabuhay namang muli. Alam niyo kung sasabihin ng Panginoong Jesus, hindi ka ba naniniwala na mabubuhay ako after 3 days? Ano sasabihin sa atin ng Panginoong Jesus? Alam mo, yung buhay ko, bago ko ipanganak, nakaprophesy na yan. Di ba, pinrophesy na yan na ipapanganak yung Messias, yung Savior. Saan? Sa Montreal, Canada ba? Hindi sa Bethlehem. Doon ipapanganak ang Savior, pinrophesy na. At ang pangalan ng anak, ang batang ito ay tatawaging Emmanuel. God is with us. Ngayon, tinupad ba ng Panginoong Jesus yon? Napupunta siya bilang baby. At simula ang buhay ng pagpapanganak sa Panginoong Jesus, battle na yon. Unang-una, nandun na yung parang pwede na siyang i-abort ang Panginoong Jesus. Alam niyo kung bakit? Dahil si Mary is wala namang sa kanyang nakagalaw, pero nabuntis. At ang kapalit sa kanila noon, bilang mga Hudyo, is stoned to death. Ganon po ang pinanganak ang Panginoong Jesus. Almost everything is miracle, virgin birth. Pero huwag kayong lalapit sa amin. Sa aming mga leader, Pastor, buntis po ako. Sinong tatay? Wala. Ano po ito? Virgin birth po ako. Ha? Walang ganon. Si Mary lang yon. Diba? All of us po, kaya tayong gawin ng himala ng Panginoon. Hindi totoo yung sinasabi ni sino yung mga kaedad nun? Sila dito, sila mama. Sino nagsabi nun? Walang himala. Ang totoo po, merong himala. Pero hindi sa lahat ng oras kayang gawin ng Panginoong Jesus yung himala na yon. Kasi He will violate all the nature, all the law, na siya din yung naman na naglagay ng law. Na pag kumain ka ng maraming mantika, magkaka-cholesterol ka. Yun din po yung law na yun. Pag kumain ka maraming sugar, magkaka-diabetic ka. Pag hindi ka natulog, sigurado yung wala ka ng gising. Lahat po yun. Hindi natin kailangan ng himala para sumunod sa Lord. Amen ba doon? Hindi natin kailangan ng himala para sumunod sa Lord. Ang kailangan natin is faith. Kasi merong mga nagduda sa Panginoong Jesus. Si Doubting Thomas. Si Thomas, nung bumalik ang Panginoong Jesus, di ba, dahil absent siya sa life group. Kasi nagsa-cell group yung mga yung mga tao wala siya, yung mga disciples nandun wala si Thomas. Pinatay na nga Panginoon, pero si Jesus, di ba, malago, tumawid sa wall. Wala si Thomas, absent, hindi nakita. Tsaka dumating ngayon si Thomas. Alam mo, dumating yung Panginoong Jesus. Sabi ko ni Thomas, Tol, wala namang ganyanan.
Diba? Patay na si Jesus, nakita ko, pinako. Hindi nga, dumating nga si Lord. Dahil wala nga siya doon sa cell group, hindi niya nakita himala. Pero alam niya, napakabait ng Panginoong Jesus. Kasi muli, bumalik siya. Binalikan niya si Thomas. Sabi, di ba, tumagos ulit ang Panginoong Jesus. Di ba, paano ba yung sounds ng para sa Disney nyo lang napapanood no? Pero nangyari, isipin nyo dito, biglang tumagos ang Panginoong Jesus sa wall. Nakakandado yung mga pinto Alam nyo kung bakit nakakandado yung mga pinto? Sige, isip po tayo. Yung mananalo, bibigyan, ay wag na, tinototoo Ayoko na magsimba. Baka magbayad na naman ako ng $20, $10. Wag na tayo mag-name drop. Diba? Alam niyo kung bakit nakasarado yung, imagine niyo, nakasarado lahat yan. Nandito tayo sa upper room. Nakasarado lahat yan. Bakit nakasarado yan? Kasi pag may kumatok dyan, nandiyan ba sila Peter? Mga Roman soldier nga pala kami, kukrucify na nga pala sila Peter. Pwede ba? Nandiyan ba? Sila Matthew, sila John, nandiyan ba? Wala. Kasi pag may kumatok nun, ay naku po, ayun na yung mga Roman soldier, tayo na susunod na i-crucify. Pero hindi Dumating ang Panginoong Jesus. Nasaan si Thomas? Absent kanina lapit. Thomas, di ba di ka naniniwala? Halika, point your finger in, point your finger. Di ba sabi, dalirutin mo pati yung sugit sa tagiliran? At sabi ni Thomas, "Oh Lord," nanampalataya. And all of those disciples namatay sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya ba nating mamatay para sa Panginoon? Kaya ba nating mabuhay? Yun ang mahirap no? Mamatay lang madali, pero mabuhay. Kaya mong mabuhay para sa Panginoon? Sino yung magsusuko ng buhay sa Panginoon? Sino dito yung handa na, Lord, simula ngayong araw na to, because namatay ka at nabuhay para sa akin, I'm gonna change my mindset. Lahat ng pagsuway ko, Lord, papalitan ko yun ng pagsunod. Lahat ng pagtalikod ko sa iyo, Lord, papalitan ko yun ng tunay na paglilingkod. Lahat, Panginoon, ng mga oras na sinayang ko, Lord, uubusin ko sa pag-aaral ng iyong salita at sa pangangaral ng iyong salita. Lord, tunay na nung namatay ka sa krus ng Kalbaryo, ang gusto mo para sa amin is iligtas. At ngayon, niligtas mo na kami, Lord. Umakit ka sa kalangitan, sinabi mo sa Matthew 28:18, 19, 20, "Go ye therefore to all nations." And Lord, kung hindi ko pa nagagawa, pinapagawa mo, pwede ba ngayong araw na to, Lord, you do miracle, baguhin mo yung puso at isipan ko, na para yung maaalala ko, ang lagi kong maaalala is kung paano ka namatay sa akin, kung paano mo ako niligtas, kung paano mo ako inalagaan sa sinapupunan ng aking mga magulang. Lahat po tayo, darating po tayo, no? Lahat tayo, I hope, makakarating po tayo sa kalangitan. Di ba? Lahat po tayo may tinatawag tayo na deathbed. Hindi ko alam kung anong quarter na kayo sa buhay niyo, parang basketball, first quarter, second quarter, o nasa halftime show ka ng buhay mo ngayon, third quarter or fourth quarter, or nasa overtime ka na ng buhay mo. But one thing po, mga kapatid, makakita ng Panginoong Jesus na tunay po tayo sa ating paglilingkod. Na hindi lang yung worship natin, hindi lang yung pakanta-kanta, hindi lang yung pa-alive-alive. Ang worship, tinatanong ko, Lord, anong ibig sabihin ng worship? Yan ba yung magtataas lang ng kamay, Lord? Worship na ba yan? Lord, yung singing, maganda yung boses ko, Lord. Sintonado yung boses ko. Lord, yung singing, worship na ba yan? How about yung dancing? Worship na ba yan? How about yung pagbabasa ng salita mo? Yung devotions, Lord, ginagawa ka naman lagi. Worship na ba tawag dyan? Alam niyo po, ang true definition of worship is God check our hearts. At alam ng Lord, we cannot mock God. Habang nag-worship ka ba, baka ang iniisip mo, yung mga bill mo na bayarin, or ako talaga yung wino-worship mo. Habang nagbabasa ka ng Bible, minamadali mo ba yan? O talagang dinidevote mo yung sarili mo para mas makilala mo ko? The more nakilala po natin si Lord, hindi tayo lalayo sa Kanya. The more nakilala mo yung Diyos na pinaglilingkuran mo, hindi ka lalayo. Kasi yung blood niya, yun yung nagbayad sa atin. Yun yung tumubos. Pwede ko naman tawagin yung mga music team natin. And my last point, His victory is your victory. Mukha ka lang talunan, mukha ka lang defeated, but the real you is you are victorious. Ang katagumpayan po ng Panginoong Jesus is katagumpayan mo rin. Nung pinako si Jesus sa krus ng Kalbaryo, alam po natin yun, di ba? Nung pinako siya, merong tao sa kaliwa, merong tao sa kanan, yung dalawang magnanakaw. At yung isa doon naligtas, yung isa doon hindi. At sinabi ng Panginoong Jesus doon, di ba? Now, you come to me. Kasi naligtas siya. Yung isa hindi naligtas.
yung katagumpayan ng Panginoong Hesus, lahat ng curses, binayaran. Lahat ng sumpa, binayaran. Ano man yung sumpa, ano man yung curses sa buhay mo ngayon, pinawalang bisa ng Panginoong Hesus. Ano man yung sakit at karamdaman mo ngayon, pinagaling ka na ng Panginoong Hesus. Walang imposible sa Lord. At hindi siya talunan. Nung pinako siya sa krus ng Kalbaryo, tuwang-tuwa si Satanas. Alam niyo ba yun? Tuwang-tuwa si Satanas? Yes. Kasi from the very beginning, si Satanas, gusto niya nang patayin ng Panginoong Hesus. Nandun pa lang sa womb ni Virgin Mary, gusto na siyang patayin ni Satanas. Kasi ang plano ni Satanas, talunin ang Panginoong Hesus, na hindi ipanganak ang Panginoong Hesus. Pero hindi po nangyari yon. Kasi Jesus is always victory and forever be a victorious. Hindi si Lord talunan. Tayo madalas talunan, pero si Lord never. Kasi He is God. He is the Alpha and the Omega, the beginning and the end of our faith, perfecter of our faith. And as long as we are in Christ, we will never lose sa battle natin. Lahat ng digmaan sa buhay mo, ano man yan, ano man yung hungerness mo. Many times, alam nyo, ini-impart sa atin ng kaway. Gusto ng diablo lumayo tayo sa Lord eh. Mag-i-impart ang diablo ng worry. Magwo-worry ka. Ang kapalit ng worry, hindi ka magtatrust. Padadalan ka ng maraming problema. Si Satanas, ini-inspired tayo na gumawa ng kalokohan, gumawa ng kamalian. Pero si Lord, ini-inspired tayo na gumawa ng tama at mabuhay para sa Kanya. Kung si Lazarus nag-come out sa grave, tayo din. Come out. In 2 Corinthians 5:17, you are a new creation. The old has gone, the new has come. From death to life. Yung buhay mo, kung palpakin yung buhay mo, kung babagsakin yung buhay mo, now, God wants to create a new heart in you. Kung yung puso mo matampuhin, tatanggalin ng Panginoon yung matampuhin na puso mo. Kung punong-puno tayo ng fear at takot, ayaw natin sumunod sa Lord, tatanggalin ng Panginoon yan. And He is ready to do a miracle para sa iyo. Sumunod ka lamang. Hindi pa tapos yung buhay natin, mga kapatid. No? Meron pa tayong magagawa para sa Panginoon. And we are here to enjoy life. Enjoy na kasama siya. Hindi tayo nakikipag-tsa-tsa sa kaaway. Diba? Hindi tayo nakikipag-tsa-tsa sa kasalanan. Kasi yung kasalanan, yun yung magpapalayo sa atin sa Lord. Nasubukan mo na ba na pag gumagawa ka ng kasalanan, lumalapit ka sa Lord? It's a deception, di ba? Hindi eh. Pag nakagawa tayo ng kasalanan, mga kapatid, lumalayo po yung puso natin sa Lord. At sinabi ko kanina, yung worship na yun, nanggagaling yun sa puso mo. Ano yung nasa puso mo? Habang kumakanta ka, habang nagpapagamit ka sa Lord, habang nagwo-worship ka, ang tunay na worship is yung buhay po natin, 100% ang alam natin sumunod sa Lord. And that is the true meaning of worship. Hindi lang yung palakasan ng kanta. Hindi lang yung paingay, padamihan ng nabasa sa Bible. Kundi, malalaman natin, may nauna na nahuli, may nahuli na nauna. Pero one thing that I found the last time I read the Bible is Jesus come for the repentant heart. Wala dito yung 10 years na tayong Christian, hindi yun. Ako, Lord, 20 years na akong Christian, baka naman saved na ako, hindi yun. O kaya, Lord, hindi ako ma-absent sa church, saved na ako siguro niyan. Ay, yung best friend ko, pastor, baka saved na ako. It's not like that. It's all about you. And darating tayo sa kalangitan, hindi kasama yung best friend mong pastor, hindi kasama yung million-million mong bank accounts. Pag humarap tayo sa Lord, tayo lang. At tatanungin ka ng Lord, bakit kailangan kitang papasukin sa kalangitan? Anong isasagot mo? Lord, magaling naman akong mag-usher. Lord, nabasa ko naman yung Bible, back to back. Will you be a faithful Christian? Will your hearts always follow the Lord? O pag nahihirapan, sumusuko o bumibitaw? Jesus overcome the grave, so you can come out whatever circumstance it is. You can come out of that fire, that problem of a fire, unharmed, with the voice of triumphant. You can shout victory because of the blood of Christ. Kaya nating humarap sa Diyos Ama dahil balot tayo ng dugo ng Panginoong Hesukristo. Alam ba natin yon? Na pag tayo po haharap sa Lord, hindi pwedeng tayo lang. Kasi ang tingin sa atin is sinner. And we are a sinner, and because we are saved by grace. At yung grace po na yon, binalot tayo ng dugo ng Panginoong Jesus. Na pag tumitingin sa atin ng Diyos, hindi tayo yung nakikita.
Ang nakikita niya is yung dugo ng Panginoong Jesus. Kaya dapat lagi tayong covered by the blood of Jesus. And when we do covered by the blood of Jesus, we accept Him as a Lord and Savior, hindi lang Savior. Tayo na po tayo. Merong sa Bible isang storya, dito ko tatapusin. Sa Bible, merong isang tinatawag na rich young ruler. No? May tinatawag na rich young ruler. Yung rich young ruler na to, nasa kanya na lahat. Gusto niya, he is rich, nasa kanya na lahat ng kayamanan. He is young. Pag sinabing rich, lahat ng wealth, madami siyang wealth. Pag sinabing young, bata, prime. Pag sinabing ruler, may position, may power. Ibig sabihin, nasa kanya lahat, rich, young ruler. Pero alam niyo po, may tinanong siya sa Panginoong Jesus. Kasi gusto niya makapasok sa kingdom of God. Gusto niyang maranasan ang Holy Spirit. Gusto niyang maranasan ano ba ang ibig sabihin ng tunay na Kristiyano. Ito po yung tanong niya. What must I do? Ano yung dapat kong gawin? Ano yung dapat kong gawin? Itong rich young ruler na to, may dapat pa siyang gawin. At alam niyo po, sinabi ng Panginoon, sige, benta mo lahat. Hindi because of that giving. Kasi alam ng Panginoon niyo. Kasi ang tinanong niya, Diyos. At pag ang tinanong niya, Diyos, He knows what is in your mind. At alam na alam ng Panginoong Jesus na ito, pag sinabi ko to, sa tao na to, tatalikod to. At sinabi niya yon, sige, benta mo lahat. At ibigay mo sa amin at sumama ka sa akin. Di ba ang ginawa ng rich young ruler, hindi na siya nagbigay, umalis na siya. Hindi ko po sinasabi ito para magbigay tayo. Hindi kailangan ng Lord ng pera. Unang-una, this ministry, we started in our apartment. We don't have anything. We don't have nothing. Wala pang mga impluensya, walang upuan, walang PowerPoint, walang mga gamit na mga inuupuan natin, walang malaking gym na ganito, walang parking lot. We are started in the apartment. But one thing we know how to pray. We know how to trust God. That from that little, papadamihin ng Panginoon yon. And now we are the product. Lahat ng, yung oras na ito, orchestrated by God. One thing we know that time, that we know that we're gonna hope and inspiration to others, that people will follow. And then we will make Jesus famous here in Montreal and every home for Christ. And that is our battle cry. Yun po yung iyak ng puso natin. The reason kung bakit may God is able, dahil nangangarap tayo na bawat bahay, ang Panginoong Hesus siya yung matatanyag. Because there is a vision that every home will for Christ. Amen ba doon? And that is our battle cry. Lahat po tayo, meron na tayong sugat, meron tayong peklat sa buhay natin. Ano man yung pinagdaanan mo, narito ka ngayon because God is stronger and He is everything, He give it to you. He give you wisdom to get out of that problem. He give you strength to carry on. Si Lord mananatili siyang Lord without us. But tayo, apart from Him, we are nothing. For God, everything is possible. His victory on the cross is our victory. And we are paid. All of us, we are a new creation. Kung hindi ka pa naniniwala, kapatid, that you are a new creation as you sing this song, by His blood, dahil sa dugo niya, binayaran niya ang kasalanan natin. At kakantahin mo to, taas nga natin yung kamay natin sa Lord. Sige, taas po natin. Awitan natin siya ng malakas na pagkanta dahil siya yung nagbayad ng ating kasalanan and He wants you to be a victor. Awit po tayo sa Panginoon. Kung yung pag ginagawa to, I'm challenging you. Kanta tayo sa Panginoon. Hallelujah. You are the reason. Taas po yung kamay natin. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. You have won the victory.
Hallelujah, Lord God. We praise you, O Lord God. Oh, we worship you, O Lord Jesus. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise you, Lord Jesus. Hallelujah. As we celebrate the Resurrection Sunday, mga kapatid, right now, I want you to pray to God. Alam ko po, meron po tayo lahat ng pangailangan. Alam ko, meron tayong mga personal na prayer request. Pero bakit hindi natin yan hingin sa Panginoong Jesus? God knows what's in your heart. You just need to voice it out. Kung hinihingi mo sa Panginoon, matagal ka ng Kristiyano, Lord, bigyan mo ako ng panibagong fire, restoration. Kung sa tingin mo, hindi ka pa talaga tumatanggap sa Panginoon, accept the Lord Jesus Christ as your Lord and personal Savior. The Lord is ready to restore you. The Lord is ready to bless you. The Lord is ready to give you wisdom and strength. The Lord is ready to give you victory over your worry. The Lord is ready to give you victory over your finances. The Lord is ready to give you victory over your sickness and diseases. The Lord is ready to bless your relationship in the name of Jesus. The Lord is ready to give you a hope and a future. The Lord is ready. Ano man yung worry mo, kapatid, ngayon, ilagay natin yan sa harapan ng Panginoong Jesus. Come on, say it. Sino yung mga gusto mo na mga maligtas? Ano yung gusto mong hingin sa Panginoon? Because He died for you, and now He is ready to listen. Oh, Saka Mamahandera. Hallelujah, Lord. Saka Mamahandera. Yes, oh Lord. Hallelujah. Lord, you hear the people. Hallelujah, Lord. God. Hallelujah. In Romans chapter 8, verse 31, it says, "What then shall we say in response to these things? If God is for us, who can be against us?" Over all your problems, if God is for us, who can be against us? If you think that is impossible, for God, everything is possible. If you think you are defeated, for God, you are a victorious children of God. We praise you, Lord God. Hallelujah. Lord, we thank you, O God, on these services. Maraming salamat, Panginoon. But truly, we understand that all our adversity, all our suffering, there is a purpose. In everything that we think or imagine is impossible, for you, everything is possible. And Lord, if we think that we are defeated, thank you, Lord, that you reminded us that we are a victorious. Because you says in your word that if God is for us, who can be against us? And now, forever and ever, the Lord tells us, the Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine on you and be gracious to you, mga kapatid. The Lord turn His face toward you and give you peace. Lord God, hallelujah. We worship you. We praise you, O Lord. You bless all the people, Panginoon. You bless all the work of our hands. God Almighty, in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, Lord, guide us and live within us. We declare that Jesus is alive and He is risen. In the name of Jesus we pray, and everyone shout, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Hallelujah. Amen and Amen. What a powerful message. But that one, praise God, sabi po doon, Jesus died for us to live. Amen. Can you say it with me? Jesus died for us to live. Church, my question is, are you alive?